May mga panahon kabayan, pakiramdam mo parang ikaw lang yung lumalaban. Sa career, health, love life, and finance. Ito ang apat na aspeto ng buhay ng isang tao. Pero kabayan, hindi naman kailangan ganun eh. Paano kung pwede kang magkaroon ng gabay sa araw-araw na magbibigay ng swerte sa apat na aspeto ng buhay? Narito ang gintong gabay mula sa Lika Merchandise. Modern ethnic ang finish niyan mga kabayan. Masuring pinag-aralan ng lahat ng tao mula sa Lika Merchandise ang bawat simbolo na inilagay sa gintong gabay. Ang mga nakapaikot na simbolo dyan ay baybayin, old alphabet ng mga Pilipino. Ang ibig sabihin niyan ay kalasag, kalakasan, kayamanan at katalinuhan. Yung mga araw sa gitna ay inspired sa buskalan tattoo na Travelers and Compass. Kaya siya pampaswerte at gabay sa apat na aspeto ng buhay. Alam naman natin na ang kulay ginto kabayan ay nag-a-attract ng mataas na uri ng swerte sa araw-araw, mataas na uri ng swerte sa lahat ng aspeto ng buhay. Ganyan kahalaga ang bawat simbolo ng gintong gabay. Ito ay hindi simpleng palamuti lang na sinusot sa araw-araw mga kabayan. Ito ay paniniwala na nakakadagdag, nakakatulong sa araw-araw nating gawi. Ito ay mataas na uri ng sandata laban sa hamon sa araw-araw na buhay. Kung interesado ka magkaroon ng gabay kabayan, pwede mong bisitahin ang Yellow Basket dito sa baba or visit mo lang ang shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Jemar. Walang eksaktong taon, probinsya ng Quezon. Pagpasensyahan mo na tong lumang bahay na binigay sa atin nila tatay ah. Hindi ko na nagawang ipaayos bago tirahan. Wika ni Jemar. Ayos lang yun Jemar. Alam mo namang sasama ako kahit saan mo ko dalhin. Para saan bang naging mag-asawa tayo? At isa pa, hindi naman mahirap ayusin. Tugon ni Isabel. Pero nakakahiya pa din sa mga magulang mo Isabel. Ano na lang yung sasabihin nila kapag nalaman ng nanay at tatay mo na ito lang yung tirahan natin? Sira ang ilang bahagi ng dingding. May mga butas pa sa bubong. Maiintindihan nila ang lahat, Jemar. Nagsisimula pa lang tayo at isa pa, huwag kang mag-alala. Alam nila ang tungkol sa bahay na to. Nagpapasalamat nga sila. Kahit papano, may sarili tayong tirahan. Ang kailangan na lang kaunting linis at ayos. Gaganda na uli yung bahay na to. Ito ang usapan na mag-asawang Isabel at Jemar. Kakatapos pa lang ng kasal. Lumipat sila sa lumang bahay ng mga magulang ni Jemar. Ibinigay ito sa kanya ng ama bilang regalo sa kasal. Inayos ito ng mag-asawa. Pinalitan ng bubong at ilang bahagi ng dingding. Hanggang sa magbalik ito sa dating itsura. Nagulat ang ama ni Jemar nang makita ito uli. Aba, kita mo nga naman. Mahusay ang ginawa mo, Jemar ha. Kahit ang pintura, kuwang-kuwa. Kapareho nung una kong pinagawa ang bahay na ito. Pero may isang bagay lang akong hihilingin. Wag na wag niyong ipapaputol yung malaking puno sa likod ha. Yung malaking puno ng duhat. Wika ni Mang Dodoy. Bakit naman tay? Maraming nahuhulog na dahon Ang hirap pang walisan dahil may mga ugat doon na nakakalat sa lupa. Basta, wag mo lang ipaputol o kahit bawasan ng sanga. Medyo may dalang swerte sa amin ng nanay mo ang punong yan. Alam mo ba, halos kasing edad mo ang duwat na yan. Tinanim ito ng nanay mo ilang buwan bago ka isinilang. At simula noon, hindi kami nahirapan sa buhay. At sana gaya namin ng nanay mo, swerte din ang dala sa'yo ng punong to. Sana nga tay pero kilala mo naman ako Hindi ako naniniwala sa swerte. Sa sipag at tiyaga ako naniniwala. Ganun na rin yon. O siya, maiwan ko muna kayo mag-asawa ha. May kailangan pa akong gawin sa bayan. Gaya ng sinabi ng ama, naging magaan ang pamumuhay ni Jemar at ang pinakamalaking biyayang natanggap na mag-asawa
ang magkaroon ng anak. Ibinalita ni Isabel sa asawa, 3 buwan na itong nagdadalang tao. Tuwang-tuwa si Jemar ng mga sandaling iyon. Naghanda pa ito bilang pasasalamat. Lumipas ang ilang buwan. Isinilang ni Isabela, malusog na batang lalaki. Pinangalanan na Luis. Masaya ang pamilya ni Jemar at hindi nila inaakalang magkakaroon ng matinding pagsubok na darating sa kanilang buhay. Isabel, pansin ko, parang nilalagnat si Luis ah. Normal lang yan kasama sa paglaki ang lagnat. Minsan, sisipunin o hindi kaya uubuhin. Huwag kang mag-alala, mawawala din yan. Sigurado ka ba? Ang mabuti pa ay patingin natin sa doktor. O sige na nga para mapanatag ka. Bukas sa bukas, ipapakonsulta ko ang anak mo. Pag-uusap ng dalawa. Kinabukasan, dinala ang sanggol sa espesyalista. Pero kagaya ng sinabi ni Isabel, walang sakit ang bata. Dala lang ito ng paglaki. Ngunit ilang araw na ang lumipas, hindi bumababa ang lagnat ang sanggol. Sa halip, lalo pa itong nangihina dahil hindi pa dumedede ang bata. Dito na naalarma si Isabel. Muli nila itong dinala sa doktor pero wala pa ring nakita. At dahil hindi na alam ang gagawin, pinunta ni Jemar si Mang Dodoy sa tahanan. O Jemar, ano nangyari? Bakit napasugod kayo? Si Luis po kasi, 3 araw nang nilalagnat tay. Hindi namin alam kung anong nangyari sa kanya. Dinala namin sa doktor pero wala namang nakita sa kanya mga yun eh. Wala daw sakit si Luis. Kung walang nakikita ang mga doktor ng medisina, bakit hindi natin dalhin sa mga doktor ng kalikasan? Halika, sumama kayo. Dadalhin natin ang apo ko kay Mang Erning. Yung albularyo tay, alam mo naman na hindi ako naniniwala sa mga ganyan, di ba? Hindi ito para sa diskusyon, Jemar. Buhay ng apo ko nakataya dito. Kaya bilisan nyo na. Hindi na nakapagsalita ang mag-asawa. Kagad nang sumakay ang mga ito sa kotse ni Mang Dodoy. Pagdating pa lang sa bakuran, nagulat sila sa sinabi ng matanda. Bakit nyo isinama ang isang putian dito? Nagtaka si Mang Dodoy dahil wala namang nakitang ibang kasama. Ano ang ibig mong sabihin, Ka Erning? Ang sanggol na dala nyo, may kasamang inkantong putian. Bakit nyo dinala ang batang yan? Gusto sana naming patigdan ng bata. 3 araw na kasing nilalagnat. Walang sakit ang sanggol. Iuwi nyo na siya. Pero Ka Erning, paano niyong nasabing walang sakit ang apo ko? 3 araw na siyang inaapoy ng lagnat. Ang sabi ng mga doktor, ay ganun din, wala daw problema ang bata, pero bakit ganyan? Wala naman talagang problema sa sanggol. Iuwi nyo na siya at may nag-aantay sa kanya doon. Totoy, alam mo ang sinasabi ko. Napatingin si Dodoy kay Jemar na noon ay nagtataka. Hindi nito maintindihan ang sinasabi ng manggagamot. Pero tay, wala namang tao sa bahay ah. Sino po nag-aantay sa amin? Hindi na sumagot si Mang Dodoy. Sa halip inudyokan nito ang anak na umuwi. Sige na, mabuti pa, umuwi na kayo. Ako na ang kakausap kay Ka Erning. Naunang umalis ang mag-asawa. Samantalang si Mang Dodoy ay nagpaiwan upang kausapin si Ka Erning. Anong sinasabi mo na may ibang nag-aantay sa kanila? Nakakalimutan mo na ba? May mga kaibigan kang nakatira sa likod ng bahay. Minsan na nilang hiniram si Jemar. Hindi mo ba natatandaan? Sobrang tagal na nun, hindi ko na halos maalala.
Pero ngayong nabanggit mo, natatandaan ko na. Halos 1 linggo naming hinanap si Jemar dahil biglang nawala eh. Hindi malayong ganun din ang mangyari sa apo mo. Kayang mabuti pa, kausapin mo ng masinsinan ng mag-asawa. Ipaliwanag mo sa kanila nang sa ganun hindi sila mabigla. Pag-uusap ng dalawa. Pinuntahan ni Mang Dodoy sina Jemar. Kinausap ito tungkol sa sinabi ni Ka Erning. Nung una hindi makapaniwala ang mag-asawa. Ngunit nang sinuportahan nito ng ina ni Jemar, unti-unti silang naliwanagan. Kung totoo man ang sinasabi niyo, Tay, ano po ang gagawin namin ni Isabel? Posibleng bigla na lang mawala ang anak nyo. Ang pinakamainam na gawin, tahimik niyong hanapin. Huwag na huwag kayong magmumura o magpapakita ng agresyon dahil lalo nilang hindi ibabalik ang bata. Pero gaano po kayo kasigurado na hindi nila sasaktan ng anak ko? Sinisiguro ko sa iyo, Jemar. Mababait ang mga inkantong nakatira sa bahay na ito. Dahil kung hindi, malamang hindi ka na nakabalik sa amin ng nanay mo. Tama ang tatay mo, Gemma. Alam mo bang sakitin ka dati? Pero simula nang hiniram ka ng mga kaibigan natin, naging mabuti ang kalusugan mo at lumaki ka ng maayos. Kinagigiliwan ka ng mga engkanto nung bata ka. Paniguradong ganyan din ang nangyayari sa anak mo. Ang sabi ni Ka Erning, kaya nilalagnat ang bata dahil hindi nito kayang bantayan ang presensya ng engkantong lumalapit sa kanya. Pero Tay, ano pong pwede nating gawin? Ang sabi ni Ka Erning, kausapin niyo ang mga engkanto, makiusap na wag na munang lalapitan ng sanggol dahil mahina pa ang dunga nito. Pag-uusap ng pamilya. Sinunod ni Jemar ang payo ng ama. Nag-alay ito sa puno ng duwat. Kinausap ang mga hindi nakikitang kaibigan. Lumipas ang ilang araw. Napansin nila ang malaking pagbabago sa kalusugan ng anak. Naging mas masigla. Nawala ang pamumutla at lalong tumaba. Nawala ang pangamba ng mag-asawa. Lalo pa nang mapatunayan nila, totoo ang sinasabi ng manggagamot. Inalagaan nila ang puno ng duhat. Tuwing Biyernes, nag-aalay sila ng mga matatamis at kung ano-ano pang pagkain bilang alay sa mga engkanto. Ilang buwan din ang nakalipas. Wala namang gaanong nangyari. Pero isang araw, nagulat si Isabel dahil wala na ang bata. Dali-daling tinawag si Jemar. Kagad itong umuwi. Diyan ko lang siya iniwan, Jemar. Maimbing ang tulog ng anak natin, kampante naman ako eh, dahil nandito lang ako sa kusina. Mangiyak-ngiyak si Isabel habang nagsasalita. Ngunit nakangiti lang si Jemar habang hawak ang pisngi ng asawa. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ni tatay? Malamang nakikipaglaro ang anak natin sa mga bago niyang kaibigan. Hayaan mo lang, maya-maya uuwi din ang anak natin. Bahagyang tumawa si Isabel nang marinig ang sinabi ng asawa. Naramdaman nito na hindi nag-aalala si Jemar. Ano ba yung anak mo, no? 6 na buwan palang gala na. May pinagmanahan eh. O siya, maghain ka na. Nagugutom na ako, kumain na muna tayo. Pag-uusap ng mag-asawa. Habang kumakain, bigla silang nakarinig ng boses ng sanggol na tumatawa. Marahang tumayo si Jemar. Sumilip sa silid ng anak. Nanlaki mga mata ng binata nang makita ang isang purong puting nilalang. Nakatingin sa sanggol. May aura na kulay asul. Hawak-hawak ang kamay. Hindi binuksan ni Jemar ang pintuan sa kadahilanang ayaw niyang matakot ang nilalang. Maya-maya ay umalis na ito. Saka pa lamang binuksan ni Jemar ang pintuan. Nakita nitong mahimbing na natutulog ang anak. Napangiti si Jemar. Nilapitan ang sanggol upang iayos ang kumot.
Napansin nito, may kung anong hawak ang sanggol. Mara nitong inangat ang daliri ng anak. Nanlaki ang mga mata ng mapagtanto. Butil ng ginto ang nasa kamay. Unti-unting ibinuka ni Jemar ang kamay ng sanggol upang makuha ang ginto. Pero bahagya itong nagising. Humarap sa kabilang panig. Dito napansin ni Jemar na hindi lang sa isang kamay may hawak ang sanggol. 2 kamay nito ang may hawak na ginto. Kinuha ni Jemar. Dinala kay Isabel. Mahal, tignan mo ang pasalubong ng anak mo. Oh. Nanlaki mga mata ni Isabel nang mapagtanto na purong ginto ang hawak ng asawa. Ginto ang mga yan, Jemar. Saan ang galing yan? Malamang sa mga engkanto na nakikipaglaro sa anak natin. Isabel, walang dapat makaalam ng tungkol dito ha, kahit sina tatay. Naiintindihan ko, Jemar. Siguradong magkakagulo sa oras na malaman ng ibang sekreto ng anak natin. Hindi muna natin gagalawin ng mga ginto. Hindi natin alam kung anong totoong motibo ng mga engkanto. Mahirap na at saka hindi na ituloy ni Jemar ang sasabihin dahil narinig nito na tumawa ang anak. Nag-iisa sa silid. Sila namang mag-asawa ay nasa sala. Muling sinilip ng mag-asawa ang anak. Sa pagkakataong ito, ibang engkanto ang nakita ng mga ito. Matangkad, puti ang balat. Nakasuot ng matingkad na puting kasuotan. May gintong palamuti sa kanyang noo. Sumilip ang engkanto sa kanila. Halatang alam nito na naroon sila sa lugar. Maaari ba kayong tumuloy? Hindi ako sanay na sinisilip mula sa maliit na siwang ng pintuan. Huwag kayong mag-alala dahil hindi naman ako nangangain ng tao. Wika ng engkanto. Marahang pumasok ang mag-asawa. Yumuko sa harapan ng nilalang. Alam ni Jemar na isa itong maharlika dahil sa suot na palamuti sa noo. Pasensya na po kayo ha. Hindi po namin intensyon na bastusin kayo, kamahalan. Walang anuman, Jemar. Naparito ko upang tignan ng anak ninyo. Kinagigiliwan siya ng ama kong hari at ng inang reyna. Kaya pinabaunan nito ng 2 pirasong purong ginto. Gamitin nyo ang halaga ng mapagbibilhan niyan upang mabili ang pangangailangan ng bata. Wika ng nilalang. Nagulat si Jemar dahil alam ng engkanto ang kalakaran ng salapi sa mundo ng mga tao. Alam niyo po yung tungkol sa salapi namin? Oo. Matagal na akong namumuhay sa mundo niyo. At sa mga panahong yun marami akong natutunan. Lalo na ang kalakaran ng salapi. Alam ko rin kung paanong binabago ng pera ang isang tao. At sana, hindi yun mangyari sa inyo. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Sisiguraduhin ko sa inyo na hindi kami kagaya ng iba. Makakaasa ka. Wala kaming ibang hangad kundi ay kabubuti ng anak namin. Mabuti naman kung ganun. Sige na, kaibigan. Mukhang naabala ko kung ano man ang pinag-uusapan nyo. Naku, walang anuman, kaibigan. Hindi naman mahalaga ang pinag-uusapan namin eh. Ganun ba? Pero kailangan ko pa ring umalis. Hindi ako maaaring manatili ng matagal sa mundo nyo. Napag-utusan lang din ako ng aking mga magulang na tignan ng bata. At isang bagay pa. May paparating na panganib, kaya wag nyo sanang pabayaan ang sanggol. Kung kailangan nyo ng tulong, alam nyo kung saan ako tatawagin. Wika ng engkanto. Matapos ay umihip ang banayad na hangin mula sa bintana. Kasabay nito, tila bulak na nilipad ang nilalang palayo hanggang sa tuluyang maglaho. Biglang napaisip ang mag-asawa sa sinabi nitong paparating na panganib. Wala namang naalala ang mga ito
nakaaway o hindi kaya naman nakasamaan ng loob. Kaya hindi nila alam kung sino ang taong maaring magdala sa kanila sa kapamakan. Hindi ko alam kung anong tinutukoy ng engkanto. Pero naniniwala ko na totoo ang sinasabi niya. Kailanman, walang kakayahan na magsinungaling ang mga kagaya nila na mataas na uri ng mga nilalang. Kung ganun, dapat hindi natin isawalang bahala ang bagay na yan. Natatakot ako para sa anak natin. Ganon din naman ako eh. Pero wag kang magalala. Ginagabayan siya ng mga engkanto. Pag-uusap na mag-asawa habang pinagmamasdan ang natutulog na anak. Wala namang kakaibang nangyari na mga sumunod na araw. Para kina Isabel, normal ang pagdalaw ng mga engkanto sa sanggol at ang pagdadala ng ginto bilang regalo. Hindi rin maipaliwanag ni Jemar kung bakit nagustuhan ng mga nilalang mula sa kabilang dimensyon ang kanilang anak. Ilang buwan pa ang nakalipas. Unti-unting nagbabago ang buhay ng mag-anak. Nakabili ng mga gamit sa bahay at kung ano pang mga pangangailangan, bagay na napuna ng mga kapitbahay. Hindi maiwasan ng ilan na makiusyoso. Alamin kung ano ang nangyayari sa buhay ng mag-asawang Jemar at Isabel. Pero sa kabila ng pangulit ng mga tao, minsan hindi nagbitiw ng anumang salita ang mag-asawa. Hinayaan nila ang mga itong mag-isip na mag-isip hanggang merong napadaan na kapitbahay ang nakasaksi kung paanong kunin ni Jemar ang mga butil ng ginto sa kamay ng anak. Hindi sinasadyang kumalat ito sa buong barangay hanggang sa makarating sa mga bayan. Araw-araw, may nakikita silang tao na aaligid sa gate ng tahanan nila Jemar, bagay na napansin ni Dodoy. Nang minsan itong dumalaw sa kanilang bahay. Ano bang nangyayari? Bakit ang daming usosero sa labas? Anong meron dito? Hindi ko nga alam tay kung anong ginagawa nila eh. Pero halos araw-araw nandyan ang mga yan. Hindi na lang namin pinapansin dahil nagkakaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Ay nako, kahit kailan talaga, hindi na nawala ng mga taong may masamang tangka. Hayaan mo, ilalapit ko ito sa ninong mo. Kagad inawat ni Jemar ang ama dahil ayaw niyang may ibang taong makaalam sa sekreto na meron sila, lalo pat hepe ng kapulisan ang ninong. Tay, naunawaan ko po na gusto mong makatulong. Pero hindi maaaring malaman ng iba, lalo na ng kapulisan yung sekreto natin. Alam na ni Mang Dodoy ang sekretong ito. Dahil maging sa Jemar ng maliit pa, pinagkalooban din ng mga engkanto ng kahit anong regalo. Isabel, alam mo bang hindi naman ganito ang katayuan namin noon. Pero nang ipinanganak si Jemar, unti-unting nagbago ang lahat. Dahil yon sa mga kaibigan naming engkanto, pati na rin sa puno ng duwat sa likod ng bahay. Yan ang lagusan nila papunta sa mundo natin, kaya ayokong ipaputol yan. Nasabi ko na po kay Isabel yung tungkol dyan, tay. Alam niya po ang katotohanan tungkol sa mga kaibigan natin. Ganun ba? Pero balik tayo sa problema. Ano kaya ang pwede nating gawin? Dahil mukhang hindi natin mapapali sa mga taong yan sa labas. Siguro, kailangan kong humingi ng tulong sa mga kaibigan natin. Yung tipong tatakutin lang ba ng kaunti? Ayos naman yun, diba tay? Matapos ang pag-uusap, pinuntahan ni Jemar ang puno ng duwat. Kinatok ito ng 3 beses. Nagsaboy ng bigas sa mga ugat nito. Maya-maya pa lumabas mula sa puno ang engkantong nakausap nila. Kaibigan, anong kailangan mo? Nangangamba kasi kami. Dahil sa may mga umaaligid na tao sa labas ng bakuran. Ang ilan talagang humihinto pa. Pilit sinisilip ang loob ng bahay. Naisip ko sana, takutin sila ng bagya para hindi na makapagtangkang gumawa ng masama. Walang problema. Umalis kayo mag-anak. Kailangang walang tao sa bahay.
At kailangan makita nila na talagang umalis kayo. 3 araw ang kailangan ko, kaibigan. 3 araw? O sige, walang problema, kaibigan. Maraming salamat, ha. Hindi na nagtagal pa ang pag-uusap ng dalawa. Dali-daling bumalik si Jemar sa loob ng bahay. Kinausap si Mang Dodoy. Kumusta? Nakausap mo si Puti? Puti? Sino yun, tay? E di yung engkantong kaibigan ng anak mo. Puti ang tawag ko sa kanya dahil napakahirap bigkasin ng pangalan. Isa siyang maharlikang dalakit noon. Oho, nakausap ko siya. Pumayag si Puti sa plano ko pansamantala. Doon po muna kami tutuloy sa inyo ni nanay. 3 araw ang hinihingi ng kaibigan natin. Ay walang problema o siya. Mauna na ako. Sasabihan ko pa ang nanay mo, siguradong matutuwa yon. Sumunod na lang kayo. Matapos ang pag-uusap, umalis na ang mag-anak. Hindi naman kalayuan ang tahanan ng mga magulang ni Jemar. Tanaw nila ang tahanan mula sa 3 palapag ng bahay. Nagulat si Jemar dahil napakarami pa rin nakikiusyoso sa bahay kahit alam nila na wala ng tao dito. May ilan pang nagtangkang pumasok pero hindi na naituloy. At dito na nagsimula ang plano ng mga engkanto. Sinadya nilang magpakita sa nakakatakot na anyo upang takutin ang mga tao. Tumagal ng 3 araw ang ganong kaganapan hanggang sa ang mga residente na sa lugar ang kusang umiwas. Para kay Jemar, mas mabuti nang matakot ang mga tao sa kanilang tahanan kesa gumawa ang mga ito ng hindi maganda na maaaring maging dahilan ng kanilang kapamakan. Nagpatuloy ang paghiram ng engkanto sa kanilang anak hanggang sa sumapit ito sa edad na 8 taon. Gayunpaman, patuloy pa ring nagpapakita ang kaibigan nilang engkanto sa bata. Hindi na nga lang maaaring pumasok ang paslit sa kanilang kaharian dahil maaaring hindi na ito makabalik. Sa paglipas ng panahon, nakalimutan na ng mga tao ang kwento tungkol sa tahanan nila Jemar. Namuhay ang mga ito ng maayos. Lumaki ang kanilang anak ng normal at kalaunan nakapagtapos ng kolehiyo. Malaki ang naging tulong ng kaibigan nilang engkanto. Hindi sila pinabayaan sa lahat ng pagkakataon. Magmula sa proteksyon sa mga masasamang loob, sa mga taong gustong kumuha ng kanilang ginto, hanggang sa pagbibigay ng swerte sa araw-araw na buhay. Ang mga ginto din ang ginamit nila upang matustusan ang lahat ng pangangailangan ng pamilya. At kapalit na mga ginto, patuloy nilang inalagaan ang tahanan o kaharian ng mga engkanto. Patuloy ding hinihiram o bumibisita ang kanilang anak upang magbigay aliw, upang patuloy na makasalamuha sa mga engkantong kaibigan o mas kilala sa katawagan na maharlikang engkanto, ang mga engkanto na putian.